Hello ha mga ka-HM Cake. So ayun, tara, mag-voice record na ako. Yun, medyo nabubulok na to dito sa gallery ko. Hindi actually kasi mababa lang yung MB na full na yung cellbook ko. So ayun, kailangan ko na tong i-post na agad kasi para makagawa ako ulit ng panibagong content ulit. So yun, ang hirap maging content creator tapos yung cellphone mo yun, mababa lang yung MB. So ayun, tara, samahan nyo ako. Yan, nag-start na ako na gumawa ng frosting ko. Ang gamit ko dyan ay Everbeef kung nakita nyo kanina. So ayan, minix ko lang siya, pinas forward ko na siya. Then ito yung video nung sa mga nakakita or sa highlights ko nakaraan, yung kay Sophia the First. So ayun, natapos na ako doon sa frosting. Nag-proceed na ako dyan sa pag-frosting. So ayan guys, yung gusto palang bread ni client ay ube. So yun, ube chiffon yung ginawa ko. Yan, kung makikita nyo, naglagay lang ako ng frosting din sa gitna na ube filling. So ayan, kung makikita nyo, ganun lang, same procedure lang. Then nag-crush lang ako ng white chocolate, nilagyan ko lang siya. And so yun, nilalagyan ko rin siya ng syrup para yun yung mouth watering sa kanila kapag kinain na nila. Actually, itong cake na to ay kung hindi ako nagkakamali, pang third na order na sa akin ni client. Actually, teacher po yung nagpagawa nito. Nung first birthday ng baby niya, nirecommend lang ako sa kanya. So ayun, by God's grace na gustuhan niya yung gawa namin. And yung first birthday niya, yung time na pinagawa niya sa akin ay if I'm not mistaken, ang kanyang pinagawa ay si Sleeping Beauty. So ayun, after ko maglagay ng first coating, so naglagay ako ng second coating. Ayan, kinote ko lang siya. Actually, nag-third coating ako dyan. Makikita niyo mamaya. So, ang ginawa ko yan, yung pinaka-first coating ko ay yung ubi flavor. Guys, yung gamit ko dyan ay i-PM nyo na lang ako. I-PM nyo na lang ako or mag-comment na lang kayo. And kung ano yung gamit ko na favorite dyan. And ayan, kung makita nyo, nag-second coating na ako. Yan, gumamit lang ako ng, alam nyo na, paborito kong pakinis at pampapantay sa aking mga cake. So, ayan. Try kong hanapin yung, actually sa sa Lazada ko ata to na order, kung hindi ako nagkakamali. Lagay ko lang yung link sa comment section. So, ayan, sa mga interesado. Yan, nag-coat lang ako to make sure na actually 3 coating yung gagawin ko dyan. So ayan, kung makikita nyo, gumawa na ako ng fondant topper. Ang cake ay nilagay ko muna sa chiller kasi nga yung gamit ko ay Everbeef. Yun, yung budget kasi ni client dito ay friendly budget lang. So, ang ginawa ko, ako na yung nag-adjust para hindi na ganun kabigat sa price ni client kasi yun lang daw yung kanyang budget. So, ang ginawa ko, nag-costing ako ng mas mababa na hindi naman siya lugi and kikita din naman ako. So, ayun. Guys, yung gagawin ko dyan ay
gagawa ako ng topper. And as usual, DLA yung gamit ko dyan. And wala kasi, ang hirap kasi makahanap ng white marshmallow dito. Meron dito sa amin. Assorted yung color niya. So, wala akong choice kundi mag-DLA ako. Medyo mabigat pa naman tong DLA. I mean, mahal. Ang mahal niya dito sa amin. Hindi ko sure kung sa Manila. I think mas mura dito kasi sa amin nasa 400 plus na eh. So, yan. Kung makikita niyo, gumawa lang ako ng balls. Yan, yan. Actually, yung sinend ni client sa akin ay, hindi siya balls. Yun, ang sabi niya lang naman sa akin, kulang ko lang ng idea. So, hindi ko sinunod yung eksaktong design ng cake. So, hindi ko na ipapakita dito, no, yung design na sinend ni client kasi actually may logo yung cake. And ayaw ko naman na ipag-compare pa yung gawa niya sa gawa ko. So, ayaw ko ng ganun. Yun, ganun lang, gumawa lang ako ng gumawa ng balls. Parang, I think 6 na piraso. So, and ang ginawa ko, since yung kulay ng frosting natin mamaya pang third coating ay pink. So, ang ginawa ko dyan sa balls niya, para hindi na ganun ka-boring yung color, in-achieve ko dyan yung parang may pagka-marble type siya. Which is pink din naman, pero yung pagka-marble type niya, medyo dinark ko ng konti. Yung kanina, kung makikita nyo doon sa unang ginawa kong ball niya kanina, doon pinakita ko, talagang tinutok ko sa camera yung makikita niyo yung pagka-marble niya. So, ayan lang, ninid yung fondant. Yan, nag-add din ako ng food color. So, ayan, kung makikita nyo guys, yung mga, yan, yung pinulas ko doon yung actually, malinis naman yan, nakasanitize yan. Nangihinayang lang kasi ako dun sa mga food color na nasasayang. And, ang mahal kasi, ang mahal ng food color dito sa amin. Mapa-liquid man siya or mapa-gel. So, ayan. Ang second step na gagawin ko dyan na topper ay ribbon. Gagawa lang ako ng ribbon para doon sa side ng cake na ilalagay ko. So, ayan. Pinanipis ko lang siya. Ayan, nirolling ko lang siya. And, gumamit pala ako dyan. Ayan, makita niyo, gumamit ako ng pizza cutter. So, ayan, pizza cutter na ginagamit ko siya pang fondant. Which is, hindi ko pa naman talaga nagamit pang pizza. Hindi, actually, ang purpose ko niyan, kaya bumili naman talaga ako niyan, ay for fondant talaga, para hindi ako nahihirapan na mag-cut. Actually, suggest ko rin sa mga nagpo-fondant, bili kayo niyan, para mapabilis din yung trabaho nyo. Masarap mag-invest ng ang gamit sa cake, lalo na para mas mapadali yung trabaho natin. So, ayan, kung makikita nyo, yung pinakita ko kanina, nag-cut lang ako ng mga 3.5 inch or 3 inch, ganyan, ng folder. Ni-round ko lang siya, then tinape ko lang, para tapos nilagay ko doon sa loob ng pinakagitna. Ayan, kung makikita nyo. Para, di ba yung ribbon kasi, alam mo yung ribbon pag gumawa ka, may parang, paano ko ba explain? So, yun, ganyan lang ginawa ko. And, pinagdikit ko lang siya guys. Ayan, kung makita nyo. So, ayan, kung mapapansin nyo sa video, karamihan dito medyo putol-putol na. Na siya, kumbaga, natapos ko na bago ko na video ulit. Kasi guys, yung memory ng cellphone, napupull na siya. So, yung mga picture kasi ng cake, hindi ko pa na-edit yung iba bago. Hindi ko pa natatransfer doon sa
sa tablet. So, sayang naman kung i-erase ko lang. And kapag may mga nag-inquire kasi ng cake through online, so sinisend ko siya, nahihirapan ako na hanapin ko pa sa page namin or sa album namin sa Facebook yung yung mga design na gusto nila kapag humihingi sila ng mga idea na mismong gawa namin. So yun, hirap ako. Kumbaga, kaya ang ginagawa ko, sinisave ko na lang siya after ko edit. So yun, nagpo-full na yung storage ng cellphone ko, puro cake na lang yung laman. Kumbaga yung mga video nga ng baby ko ay na-erase ko na rin. So yun, talagang nagpo-full na siya. Yun, kaya so yun, balik tayo. Ayan, gumawa na ako ng pinakatay niya sa gitna. Makita nyo, ayan, inulit ko kasi medyo makapal pa siya. Ninipisan ko pa siya ng konti, guys. So, ayan, ganyan lang. Ninid ko lang siya. Actually, mga mi, ito yung ribbon na ginawa ko. Inulit ko yan siya kasi hindi ko na check yung pagpapatungan ko, and napansin ko masyado siyang malaki. So, ang ginawa ko, ni-resize ko siya. And ninipisan ko na din. Kasi para sa akin, makapal pa yung pond. Actually, hindi ko na sinama dito sa video, mga be. Kasi same procedure lang naman. Oo, yung ginawa ko. So, ayan, kung makikita nyo, sundan nyo lang yan. Ganyan lang yung ginawa ko. Hindi ko na inulit para ayan, yan na siya. Yung pangalawa na ginawa ko, dinidikit ko na siya. Yung ginamit ko na pandikit siya, tubig na lang. Kasi tinamad na ako gumawa ng edible glue ko dyan. So, guys, yung ginagawa ko palang edible glue sa mga ibang toppers na ginagawa ko ay Tylose powder din lang. Tapos naglalagay lang ako ng warm water or pwede ring hot. So, ayan, ganyan lang ginawa ko. Kung nakita nyo, diba? Yan. Yan na, ribbon na siya. So, mamaya i-bend ko na lang yung kabilang side niya kung makikita nyo. Ayan. Inulit ko lang siya kasi masyadong mabigat yung naunang ginawa ko. And hindi ko gusto talaga yung outcome ng pagkaribon niya. So, ayan, ganyan lang. Tinanggal ko. And, tinanggal ko yung mga folder niya sa gitna, and nilinis-linis ko lang yung gilid niya. So, actually, yan ay ito kasing cake namin ay ipipick up ni client ng 8 AM. So, ito, pinagpuyatang ko na siya. And yung ribbon niya, ginawa ko na, nirest ko na lang siya, nilagay ko sa isang Tupperware para medyo mag-dry pa siya. And, ayan, ganyan, nakita niyo. Para mag-dry pa siya. And, inilagay ko to ng 6 AM. Nag-alarm lang kami. Parang 7 AM na nga ata. 7 AM na nga ata. Ayan, yung pangalawa. Ito pala, yung pangalawang ginawa ko, guys. Ayun. Pero saglit na lang naman yung kasi yung nilagay ko, yung ribbon niya na lang sa side. And nakapag-prepare na rin kami ng cake box niyan. Para kako pagising namin, ilalagay ko na lang yung ribbon, then magpipicture ako. And ibabox na namin yung cake. So, ayan, kung makikita nyo, nag-third coating na ako yan. Ayan, tapos ko na yan yung mga topper dyan. And nirest ko na siya para kinabukasan ilalagay ko na lang siya. So, yan mga guys, di ba kasi nga nagpo-full na talaga siya. And hindi ko kasi napansin na nag-stop na pala yung video. Nagbi-video pa ako. Akala ko kumbaga akala ko na
nare-record ko pa yung ginagawa ko. So, shock yun. Nakita ko, nag-stop na pala siya. And ayan, nandyan na sa part na yan. Sorry, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ako mag-apply nung drip out ko. Well, actually guys, yung ginamit ko dyan, white chocolate din. Nilagyan ko lang ng flavor red din. Kung ano yung flavor na ginamit ko doon sa frosting kanina, yan din yung ginamit ko dyan. So, hindi ko na banggitin ha kung ano. Pwede nyo naman na akong i-PM kung ano yung ginamit ko. Hindi ko lang pinakita or inano dito kasi hindi naman tayo nag-endorse. So, yun, nag-share lang ako kung paano ko ginagawa yung mga cakes ko. So, ayun, ganun lang yung yan, basta i-PM nyo lang ako. Willing naman ako na sabihin sa inyo na tumulong. So, ayan, after ko dip out, dahan-dahan ko lang inilagay si Sophia, yung topper, tsaka yung kanyang castle. So, yan kung makita nyo. And, yan, ganyan na. Nilagay ko na yung printed topper and yung happy birthday niya. Actually, yung incident ni client, gusto ko rin sanang sundan doon yung part na topper niya, kaya lang ang hirap hanapin kasi nung topper wala dito. So, ayun, okay naman, nakausap ko naman siya, okay naman siya sa ganyang klaseng topper, basta daw si Sophia pa rin yung ano. So, yun, sinundan ko lang. And yan, naglagay lang din ako ng nagpiping lang ako. And ayan, nagpiping lang ako. Nilagyan ko rin yung part na nasa likod kasi kanina, di ba nakita nyo? Medyo in-adjust ko yung pagtusok. So, ayan na. Ito ay parang I think 6 a.m. or 7 a.m. 7 a.m. na nga to. Yan, nilagay ko na yung mga balls na ginawa natin. Nakita nyo kanina. Yan, yung pantusok na ginamit ko dyan, popsicle stick ang ginamit ko. Hindi naubusan kasi kami ng stick. Kung mapapansin nyo nga doon sa topper sa likod, yung straw na yung ginamit namin. So, ayan, ganyan lang. Nilagay ko lang yung mga balls niya kung saang part ko gustong ilagay. And, ayan, gumamit din ako ng mga dredges din. So, actually, yung white dyan, hindi ko na rin naman nagamit Parang mas, abi ko, hindi na masyadong babagay. So, ayan. Ayan, yan na yung finish natin. Finish product. Yan, ready to box na lang siya kasi pipikapin na yan siya maya-maya. So, ayun, maraming salamat po sa mga patuloy na sumasuporta sa akin. And nagtitiwala, maraming salamat. Sa may mga katanungan, comment nyo lang po, sasagutin ko po pag kami busy. Ingat po and God bless!